repair manual natin sa NMAX kahit anong version, sa CKP kung paano mag-confirm gamit yung multi-tester natin. Meron tayong A1, B1, tsaka 2 procedure natin. I-ohms test natin siya sa body ground. Yan yung pangalawang procedure. Yung pangatlong procedure natin sa B1, dapat yung anim na yan, i-check natin yung continuity niya bawat isa sa kanila. Yan yung pangatlong procedure natin. Pang-apat na procedure natin, itong pinakadulo. No? Dapat lahat sila sa ECU, continuity test natin or i-ohms test natin siya. Yung anim na slot ng ECU niya na naka-assign sa CKP. Kapag may continuity siya or walang continuity, kaya nakalagay dito, nakalagay dyan, is resistance yes ba or no? No? Yes or no lang siya ngayon. Yung itong anim na to, kung meron siyang continuity lahat, gamit yung multitester natin na nasa ohms test tayo, kung meron siyang continuity lahat, i-check nyo na ngayon kung yung terminal nito, yung asawa nito, ito, female, yung male socket nito, i-check mo siya kung nakatugma sila ng maayos. At i-check mo rin yung gap ng CKP. Ito, yung gap nitong sensor na to sa gap ng magneto niya. Dapat ang sukat noon ay 1.15 mm. Ang sukat ng gap niya. Netong tatlong to doon sa magneto niya or sa NMAX. Kung okay naman yung gap niya ng magneto tsaka yung sensor mo, okay naman siya. Ngayon kung makikita nyo yung procedure natin na sa repair manual ng NMAX, ganun lang siya ka-basic i-confirm ang CKP kung may problema o wala. Kapag nagkaroon siya ng continuity, kung may nagkaroon siya ng continuity, ang isa lang ang procedure niya sa tatlo. Kung may continuity man o wala dito sa ECU, kung may continuity siya, bawat isa sa kanila sa terminal na yon, na bawat isa sa kanila. Kaya kung may continuity siya, i-check niya lang yung terminal niya kung naglulus o kaya yung terminal na saksakan ng male tsaka female niya. Tapos i-check niya yung gap niya 1.15. Yung gap niya between crankshaft position sensor tsaka sa generator rotor sa magneto. Dapat accurate yan na 1.15 mm yung gap niya. Pag malaki ang gap niya, hindi siya makakuha ng signal ng sensor natin ng CKP. Ngayon, pag okay naman yung clearance niya, yung step 5 natin, defective yung crankshaft natin. No? Defective siya. Kung goods naman yung clearance niya. Kapag may continuity siya, yung resistance natin sa tatlong yan, na procedure na yan. Kapag may continuity sila sa tatlo na yan, i-check nyo muna, bago kayo mag-confirm na sira yung CKP niya, i-check nyo muna yung gap ng CKP to magneto. Tsaka i-check nyo muna yung wire niya. I-check nyo muna yung wire niya kung sa female tsaka male, tsaka yung harness ng CKP papuntang ECU. Yan. Pag meron siyang continuity, ulitin ko para klaro, pag meron siyang continuity at na-check nyo na yung gap niya, na-check nyo yung wire niya, at na-check nyo na yung male tsaka female socket niya, at meron pa siyang continuity, ibig sabihin, defective po yung CKP natin. Yan, sa number 5, defective crankshaft positioning sensor. Replace crankshaft position sensor. Kaya kapag meron siyang continuity. No. Kapag wala naman siyang continuity sa proseso to, sa tatlong procedure na to, pag wala siyang continuity, i-replace mo lang yung wire harness niya. May problema lang doon yung harness niya kapag wala siyang continuity. Ang problema noon, yung harness niya ng CKP papuntang ECU. Yun lang ang problema noon kapag wala siyang continuity. Kung goods naman, at okay naman yung wire ng harness niya, pumunta na kayo sa step 7. Ayan, step 7, pumunta na kayo sa step 7. Ang ibig sabihin sa step 7 natin, i-reset mo lang yung computer box niya at back to condition na siya para ma-complete natin yung service ng motor niya as CKP troubleshooting. Kaya yan, even delete mo na siya yung DTC niya, ayan, check mo na lang yung MIL niya, tapos i-confirm mo lang yung DTC niya as condition, tapos recovered, ayun. Kaya sa 7 na yun, kapag
wala siyang continuity. No. Kaya yun. Yun lang procedure natin. Kaya ito, makikita nyo to sa repair tsaka service manual natin, Yamaha NMAX. Available po sa atin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.